Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay October 7, 2025, araw ng Martes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas chapter 10, verse 38 hanggang 42. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagpatuloy si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayun, nasa Lucas 10 na tayo at minsan ay lumalaktaw din tayo ng chapter. Pero itong nabasa natin ay nabasa na rin natin nung mga nakaraang buwan. At ano yung unang pumapasok sa isip natin kapag naririnig natin itong mabuting balita? Siguro ang una nating maiisip ay yung pagsisilbi ni Marta ay hindi kailangan. Kumbaga mas maganda yung ginawa ni Maria na nakikinig lang sa paanan ng Panginoong Jesus. Nakikinig sa kanyang mga turo. Pero ito po ay nangangahulugan na merong dalawang estado ng buhay or state of life. Meron silang tinatawag na active life, yung katulad kay Marta na aktibo at panay paglilingkod yung ginagawa, at meron namang contemplative life, yung madalas nagninilay-nilay, nananalangin. Yun yung mga ginagawa ng mga taong pinili yung contemplative life. Ito po ay parehong mahalaga. Pero ang sinasabi dito ng Panginoon na pinili ni Maria ang lalong mabuti ay ang pagbibigay ng atensyon sa ating Panginoon. Kaya kahit gumagawa man tayo, kung tayo ay pinili natin yung active life, yung paglilingkod sa Panginoon, ang unahin natin lagi ay ang Diyos, o ibigay natin ang atensyon sa Kanya bilang yun yung pinakadahilan kung bakit tayo naglilingkod. Ganon din naman yung mga tao na pinili ang contemplative life. Pinipili rin nila na mauna ang ating Panginoon na bigyan ng atensyon bago nila gawin yung pagninilay-nilay at panalangin. Itong dalawang ito ay mahalaga, pero yung isa ay magtatapos o merong hangganan. Ang active life o yung mga pagsisilbi, paglilingkod ay matitigil kapag nandun na tayo sa kabilang buhay, o kaya ay
wala na ang mundo, kundi nandun na tayo lahat sa langit. Dahil hindi na tayo ganun na abalang-abala sa mga maraming bagay at hindi na tayo naliligalig sa mga ganitong gawain. Ang magpapatuloy ay yung tinatawag nating contemplative life. Yung nandun ang ating full attention sa ating Panginoon. Yung pagsunod sa ating Panginoon, pagkilala at pagkilala sa Kanya at pakikinig sa Kanyang mga aral o sa Kanyang mga itinuturo. Kaya ito, siguro malinaw na sa atin ito at malamang mababasa ulit natin ito sa mga susunod na buwan at madali na nating maintindihan ang nabasa nating ito. So, hindi po dapat tayo maguluhan dito sa binasa natin. Ang paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng katulad ng ginagawa ni Marta ay importante. Ganon din naman yung kay Maria na pakikinig sa mga turo ng Panginoon o ng Diyos ito ay importante at mahalaga. Pero sa dalawang ito, kailangang unahin natin ang ating Panginoon. Yun lamang po mga kapatid. Magkita-kita po tayo bukas ng Miyerkules. God bless.